Biyernes na mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, kinwestiyon ni NBI Director Melvin Matibag ang naging hakbang ng Senado na ilagay sa protective custody si Senator Bato de la Rosa. Ito'y matapos umanong hindi agad matagpuan ng senador nang sisilbihan na ito ng warrant of arrest. Ayon kay Matibag, responsibilidad ng mga kasama nito sa Senado na iharap ang senador kung talagang may pananagutan nito sa batas. Samantala, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa San Rafael Barangka, Mandaluyong City pasado alas 11 ng umaga habang naitala naman ng panibagong malawakang sunog pasado alas 3 ng hapon sa Parola Compound sa Binondo, Maynila na kalaunay itinaas ang alarma sa Task Force Charlie. Sa ibang balita, ginamit ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Pokemon card sa kanyang Facebook Live upang ipaliwanag sa kabataan ang sitwasyon ng bansa, partikular sa Senado. Araw ng linggo, higit 20 katao ang na-rescue habang isa naman na nasawi matapos gumuho ang isang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, dakong alas 3 na madaling araw. Ayon sa Angeles City DRRMO, isang Malaysian national ang nasawi matapos matrap sa kanyang kwarto sa kalapit na apartment building na nadamay sa pagguho. Nagsagawa naman ng search and rescue operation para sa 23 katao na nawawala. Personal na nagtungo sa pinangyarihan sina DPWH Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Doria III upang inspeksyonin ang sitwasyon at magdala ng makabagong kagamitan na makatutulong sa nagpapatuloy na operasyon. Samantala, formal nang nagsimula ang palarong pambansa sa Agusan del Sur kung saan tinatayang nasa 13,000 delegado ang dumalo sa pagbubukas nito. Ang palarong pambansa ay taunang sporting event na nilalahukan ng mga elementary at secondary level na student athlete mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lunes, patuloy na inaalam ng Angeles City LGU kung may kapabayaan ng contractor at developer sa pagtatayo ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, kung saan 4 na katao ang nasawi, 17 ang missing at 26 naman ang na-rescue. Nakahanda na rin magbigay ng pinansyal na tulong ang DSWD sa pamilya ng mga biktima at tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na may mananagot sa nangyaring trahedya. Sa Senado, pumalag ang minority bloc sa umano'y controversial na video statement ni Senator Amy Marcos tungkol sa pagbuo ng Constitutional Assembly na may kaugnayan sa term extension ng mga mambabatas at pag-amyenda sa edad ng mga kandidato sa pagkapangulo. Umalma naman sina Senator Mig Zubiri at Tito Soto III at iginiit na opinyon lamang ang laman ng video at tutol umano sila sa charter change. Dahil sa motion na ipa-strike off the record at sa pagtutol ng ilang senador, binawi rin ni Senator Amy Marcos ang naturang video presentation. Samantala, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Bato na temporary restraining order dahil sa napipintong pag-aresto at warrant of arrest ng ICC. Ayon sa Korte, walang sapat na basehan ang hiling na proteksyon ng senador, gayong nasa protective custody ng Senado si Senator Bato, kung kaya wala nilang banta ng agarang pag-aresto rito. Araw ng Martes, lumipad patungong Japan si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang 4-day state visit. Bago umalis ang Pangulo, napaismid pa ito ng tanungin tungkol sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na nais umano nito ng no election scenario sa 2028. Kinontra naman ito ng palasyo at sinabang ito'y diversionary tactics lamang. Habang hindi na maaaring lumabas ng bansa sina Senator Rodante Marcoleta, Mike Defensor at 2 iba pa dahil sa precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan 7th Division. Kasunod ito ng kinakaharap nilang mga reklamo ng plunder, indirect bribery at pagtanggap umano ng regalo mula sa kahit sinong individual. Sa Senado, nilinaw ni Senator Lito Lapid na mananatili siya sa minority bloc kung saan hinikayat niya ang mga kapwa-senador na magkaisa na para sa kapakanan ng Senado at ng publiko. Nagpasalamat naman si Senator Pia Cayetano kay Senator Lito Lapid dahil kahit wala na ito sa kanilang grupo, ay patuloy pa rin itong nagpapadala ng maha blanca at suman. At pabirong hirit ng senador, Mahal kita. bagamat magaan nagsimula ang sesyon, nagtapos naman ito sa pag-walkout ng minority bloc bunsod ng motion ni Senator Marcoleta na amyendahan ng Senate rules kung saan papayagang pumasok online via teleconferencing ang isang senador. Sa isang joint statement, mariing kinundena ng minority ang paggigipit umano sa kanila ng majority bloc na naging dahilan ng kanilang pagkwestiyon sa quorum, hiling na pag-adjourn at pag-walkout. Nitong Miyerkules, itinakda na ng ICC sa November 30 ang pagsisimula sa paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Presiding Judge Joanna Kerner, 5 araw kada linggo isasagawa ang paglilitis hanggang magkaroon ng judicial recess. Samantala, inirekomenda ng CIDG sa National Prosecution Service ng DOJ ang pagsasampa ng reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla at iba pang individual na sangkot umano sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa.
Sa investigasyon, lumalabas na pinagplanuhan umano ng maigi ang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla noong May 14. Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng NBI na pagmamayari ng kamag-anak ni Senator Padilla ang bahay sa Angeles City, Pampanga na sinalaki ng PNP-CIDG. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, natukoy na pagmamayari ito ng kamag-anak ng senador batay sa mga sasakyang nakarehistro sa naturang address. Hindi naman nakita si Senator Bato sa loob ng bahay nang isagawa ang operasyon ng mga otoridad. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, natukoy na pagmamayari ito ng mga kamag-anak ng senador batay sa sasakyan nakarehistro sa naturang address. Hindi naman nakita si Senator Bato sa loob ng bahay nang isagawa ang operasyon ng mga otoridad. Araw ng Huwebes, formal nang nagsampa ng kasong plunder ang Office of the Ombudsman laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang individual kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa flood control issue. Kinwestiyon naman ni Senator Jinggoy ang bilis ng pagsasampa ng mga kaso sa kanya sa Sandigan Bayan. Habang ayon kay SILG John Rick Remulla, binigyan na umano niya ng opsyon ang senador kaugnay ng nakaambang pag-aresto sa kanya. Ngayong Biyernes, sumampa na sa 6 na katao ang nasawi sa gumuhong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Alas 9 ng gabi ng May 28, nang makita ang isa pang katawan sa Sector 1 na natatabunan ng mga debris, kung saan alas 12:40 ng May 29 nang makuha ang bangkay. Samantala, mahigit 1 milyong grade 11 students sa buong bansa ang hirap makaunawa ng kanilang binabasa base sa March 2026 Senior High School Literacy Assessment ng Department of Education. Ayon kay EDCOM 2 Chief Legal Officer Simon Antonio Salinas, 12% lamang ng grade 11 students ang maituturing na independent readers o may kakayahang maintindihan ang kanilang binabasa ayon sa kanilang grade level. Sa ibang balita, nagbayad na ng piyansang 90,000 pesos si Senator Jinggoy Estrada para sa kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Sumunod din na nagpiyansa si Bonoan na kasama ring sinampahan ng reklamo. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Christine, keeping you in the loop.